Hi moms! Welcome back to Ma'am Shimaro's YouTube channel. Pagsubok, bakit mo ako sinusubukan? Di ko rin alam, friend. Panoorin mo na lang. Thank you! Welcome ulit. No? And for today's vlog, pag-uusapan natin, yan, yung nasa title. Walang problemang hindi natin nalalagpasan or malalagpasan. No? Why? Bakit namin to tinapit? Hindi ko rin alam. Charot. Hindi kasi, alam naman natin, sobrang dami na talaga nangyari na hindi maganda sa mundo, sa buhay ng bawat isa, and most of us nakakaranas ng anxiety, ng depression, no? Ayun, parang just to help you guys, to lift you up, to cheer you up, no? Kasi parang wala rin naman magtutulungan kung hindi tayo. And parang feeling mo ba na nag-iisa ka, wala kang kakampi, alam mo yun, minsan talaga darating tayo sa point ng buhay natin na ganun talaga yung iisipin natin kasi hindi natin alam kung paano natin siya malalagpasan, hindi natin alam paano natin ma-overcome yung bawat nangyayari sa atin, diba? Ayun. Number 1 is huwag kang panghihinaan ng loob. Why? Kasi, hindi ka mag-isa. Kasama mo si Lord. Okay? Kung feeling mo, tinatalikuran ka ng lahat, tinatalikuran ka ng mundo, then wag. Kasi hindi ka mag-isa. Alam mo yun? Basta, sabihin mo lang kay Lord lahat ng masasakit. Alam mo yun? Ibuhos mo sa Kanya, isurrender mo lahat sa Kanya. Magiging okay ka. Alam mo ba yung mga bagay or problema na napagdaanan mo dati na mas worst pa dyan? Di ba na-overcome mo yun, nalagpasan mo, nang hindi mo nalalaman. Kasi nga, alam mo minsan, sa buhay natin, dinadala ka ng Diyos sa rough road, no? Kasi may may plano siya para sa'yo. Maybe yung plano mo is hindi niya plano talaga para sa'yo. Kaya nililihis ka niya. So, ayun, huwag kang panghihinaan ng loob. Kasi yung mga past experiences mo, na problema mo, natapos mo eh. Kasi naniwala ka sa sarili mo, na kaya mo, naniwala ka na may Diyos. So, ayun, huwag kang panghihinaan ng loob. Mag-pray ka lang palagi, and sabi nga nila, diba, hindi mo pa man sinasabi or binibigkas sa mga bibig mo, iniisip mo pa lang, alam na ng Diyos yung kailangan mo. Number 2, may mga binibigay talaga si Lord sa'yo na pagsubok, hindi para pahirapan ka. Kung hindi, para mas makilala mo siya. Kasi minsan tayo, nakakalimot tayo. Nililimutan natin magpasalamat. Alam mo yun? Kahit sa simpleng pagising lang, it's a blessing. It's a very, very malaking blessing para sa atin sa paggising. Minsan yun, nakakalimutan natin i-appreciate. Nakakalimutan natin magsimba. Diba? So, binibigay niya yung mga pagsubok na yun para makilala mo siya. And para mas lumalim pa yung faith mo sa Kanya. Diba? Kasi minsan sa atin, kapag biniyayaan ka ng halimbawa ng house and lot, sasakyan, alam mo yun, parang mga malalaking material na bagay. Doon lang natin siya naaalala. Pero kapag yung mga bawat pagising, yung kakain tayo, bago tayo matulog, hindi natin siya napapasalamatan. Yun. So, siguro binibigay niya yan kasi para mas makilala mo siya, mas makilala natin siya, and mas lalong lumalim yung faith natin sa Kanya. And yun. Kasi, diba, parang, tayo mabilis tayong makalimot. Pag sobrang saya natin, nakakalimot tayo sa Kanya. Saka, ayun, hindi rin tayo nagbabasa ng Bible. Even ako, hindi rin ako ganun palabasa ng Bible. Pero, minsan kasi, di ba, yung kahit yung mga verses lang, yun, basahin mo yun. Matutulungan ganun. Nakaka-inspire yung mga ganung, parang yung lahat ng, kung may dinadala ka sa dibdib mo, is pag nakapagbasa ka nun, parang luluwag yung pakiramdam. Kaya nga, di ba, sabi nila, word of God is good for the soul. So, dapat yung soul natin is pinapakain din natin. Di ba? So, and number 3, piliin mo pa rin maging mabuting tao. Yun. Alam naman natin na sobrang hirap maging mabuting tao, lalo na pag ginawan ka talaga ng, sobrang sakit na pangyayari or basta
ayun, mahirap maging mabuting tao. Kahit ako, sobrang hirap maging mabuting tao. Lalo na pag ginawan ako ng hindi maganda or yung sobrang nasaktan ako. Pero again, dapat nating mas maging mabuting tao kahit na nasasaktan tayo. Why? Kasi 'di ba si Lord, kahit na nagkanuno siya, tama ba? Kasi yun yung parang inano siya, 'di ba? Wala siyang kasalanan, pero pinako siya sa krus. Namatay siya para sa mga kasalanan natin. Alam mo yun. Pero nagawa pa rin yung magpatawad, di ba? I mean, naging mabuting tao pa rin siya. Kasi nga, ako naniniwala kasi ako sa karma. Yun, kaya kung ginawan ka ng masama, wag mo na lang din gantihan ng masama. Ang gawin mo is ipagdasal mo siya. And lahat naman, alam naman ng Diyos yung mga ginawa mo na mabuti. So, alam ko mapipay off lahat yan. Yun. Piliin mong mas maging mabuting tao. Kasi, yun yung magiging key mo para sa pagiging successful mo. So, yun lang. For number 1 to 3, sana mas na-enlighten kayo and mas tignan nyo yung brighter side ng buhay nyo. Wag kayo dun sa dark side kasi nakaka-stress, nakakapangit. Charot. Hindi, wala. Nakakaano lang kasi, nakaka-stress. Parang mas lalo kang malulungkot. Pray guys. So, for number 4, number 5, it will discuss the, wow, English. Hindi, yung ate ko naman, kasi masyado akong may explain na dito sa channel na. So, yun lang, and bye-bye! Hi, mga mamshis and friends. Yes, number 4, maniwala ka. Maniwala ka na may magandang idudulot itong pinakamasalimuot na pagsubok na kasalukuyang nangyayari sa'yo ngayon. Or, should I say, lilipas din. May kwento ako, way back 2012, yun yung sobrang struggle sa akin na year. As in, sinisi ko yung sarili ko. Kasi ako yung dahilan kung bakit hindi nakapagpatuloy ng isang taon yung kapatid ko na mag-aral. Sakit? Sakit sa akin nun. As in, broken ako financially. Tapos, sinisisi ko yung sarili ko. Physically, sobrang burden sa akin. Bakit? Kasi I decided to go to Singapore, specifically. Naghangad kasi ako ng mas maginhawang buhay, pero bigla akong kinalabit na Lord. Sabi niya sa akin, Marose, hindi ka para sa Singapore. Bumalik ka ng Pilipinas. Nagstay ako sa Singapore for 2 months para maghanap ng trabaho. Nag-resign ako sa isang multinational company. Nagpalit ko yon para sa pangarap ko na maiahon yung pamilya ko. Pero yun nga, may plano pala si Lord. Bumalik ako sa Pilipinas ng broken-hearted. I mean, hindi sa love life, but financially, yes. I'm so broken. And ang pinakamasalimuot nun ay hindi nakapasok ang kapatid ko. Kuminto siya ng 1 year dahil sa ginawa ko. O, diba? Pero eventually, mabait si Lord. Sobrang bait ni Lord. Kasi ngayon, yung kapatid ko, nagtatrabaho na rin sa isang multinational company. Bakit ko sinasabi to? Bakit ko nakwento? Kasi that time, natakot ako. Natakot ako na baka hindi siya makapag-aral. Natakot ako na at naawa sa papa ko kasi at sa mama ko kasi sila yung susuporta sa amin imbes na kasama na ako sa sumusuporta. So ayun, nalungkot ako at the same time. Pero dumating ako sa time na iniiyak ko yun na bakit ganito, bakit ganyan, bakit kasi ako ganito, ba't ako kasi ganyan, sinisi ko yung sarili ko. Kasi hindi ko siya maikwento. Tapos ngayon, na-realize ko na naikwento ko na siya. Bakit? Kasi it's been 8 years ago nung nangyari yung trial na yun sa buhay ko, na sinisi ko yung sarili ko sa nangyari. Na parang bumalik kami sa hindi naman zero, pero since sana nakakatulong na ako sa family ko that time, parang naputol siya. Or nawala ang other income, which is coming from me. So,
So, yun. So, just want to inspire you na, yes, even though may mga pagsubok na darating sa buhay nyo, sa buhay natin, eventually, years will pass and marirealize mo na pinatatag ka lang pala nun, hinubog ka niya to be a better person, to be a better you. So, kapit lang. God is always on your side. Promise. 5. Yes. I just wanna say na, sa gitna ng mga pagsubok, ang lagi kong isinasiisip ay matuto tayong magpasalamat. Yes. Lahat tayo dumadaan sa trials. Lahat tayo may pagsubok na dinadaanan. Lahat tayo may problema ang kinakaharap. Pero, at the end of the day, bago natin ipikit yung mga mata natin, matuto tayong mag-thank you kay Lord. Matuto tayong pasalamatan siya sa lahat ng blessings na ibinibigay niya sa atin. Lalong-lalo na sa buhay. Kasi, pag pumata kang gabi, marirealize mo na, wow, isang araw na naman yung lumipas, isang araw na naman yung ibinigay sa'yo ni Lord, kahit na sa araw na yun, may problema ka pa din. Kahit na sa araw na yun, yung problema mo, pagising mo ng umaga, problema mo pa rin. Pero, ang promise niya, promise ni Lord sa atin, pasasaan ba at matatapos din kung ano man yung problema na meron ka. Basta araw-araw mo lang siyang pasalamatan. Araw-araw mong i-appreciate yung araw-araw na buhay, na pagkain, na kalusugan, na binibigay niya sa'yo. Kung ikaw na nanonood nito ngayon, kung feeling mo sobrang bigat na ng problema mo, isipin mo na may mga tao na mas mabigat pa yung problema, pero sila lumalaban. Sila iniisip na may pag-asa pa, na may Diyos na laging nandyan para gabayan ka at para patawarin ka at lalong mahalin ka. Kaya, matutunan mo rin mahalin yung sarili mo. At tutunan mo patawarin yung sarili mo at yung mga tao sa paligid mo. Kung ramdam mo na mag-isa kang lumalaban sa mga pagsubok, mali ka. Mali ka. Kasi, nandiyan si Lord. Nandiyan siya. Alam niya. Alam niya yung nangyayari sa'yo. Alam niya kung ano yung totoo. Minsan, may mga bagay na binibintang sa'yo na hindi mo naman ginawa. Isipin mo, si Lord, namatay siya, pinagkanlulu siya, pero wala siyang kasalanan. Kasi bakit? Kasi mahal niya tayo. Mahal na mahal. Remember this, friends. Tough times never last. Tough people do. Habang may buhay, may pag-asa. God bless you all. And God loves you. Don't worry about anything. Instead, pray about everything. God bless.